Noong iproklama ang Iglesia Filipendiente, hindi katulad nito ngayon. Kakaiba ang sitwasyon noon. Noong iproklama ang Iglesia Filipina Independiente, naudlot, sa totoo lang, tingnan natin sa historical records. Supposedly, it should have been August 2. Supposedly, it should have been August 2. Ano ang naging dahilan na kung bakit hindi natuloy? Biglang umulan at bumaha. Ganon ho yung nangyari. At makikita rin naman natin sa mga pictures ng mga makasaysayang mga pictures ng ating Maynila, sa Old Manila, as early as the 1900, binabaha ang Maynila. At nung maitatag ang PGH, may mga panahon na yung mga pasyente ay ibinabangka papasok sa PGH. So, normal. Kaya noong panahon na yon na umulan noong August 2, si Isabelo de los Reyes at ang kanyang mga kasama sa Union Obrera Democratica, napilitan nilang i-postpone ito. Nasa sa isip po natin yung disappointment ni Isabelo de los Reyes sa proclamation na ginawa niya. Nasa sa makikita natin yung kanyang siguro frustration dahilan sa hindi natuloy ang kanyang inaasahan. Pero alam niyo pa anong ginawa ni Isabelo de los Reyes? Matapos ma-postpone ang nasabing proklamasyon. Let me picture it to yourself at imagine ninyo. Doon sa Claro M. Recto, mayroong 2 daan. Rizal Avenue at ang susunod, Evangelista. Sa kanto ng Evangelista at ng Recto, ay ang isang famous, na later on it will be famous among on our history, dahilan sa ang lugar na ito ay tinawag na Centro de Bellas Artes. Yung kantong-kantong yon na ngayon ay terminal o station ng LRT. Ang Evangelista na yan, ang kabila, doon sa kabilang daan, ay ang kung tawagin noong unang panahon, Bilibid Prison, which is now yung Manila, yung City Hall Prison ng Manila. No, originally, Bilibid Prison yan. At dyan naikulong si Isabelo de los Reyes, bunga ng kanyang sinulat bilang isang journalist. Now, dahilan sa nasabing ulan, ewan ko kung anong ginawa, pero ini-imagine ko lamang na mula sa Maria Clara, yung kanyang bahay ni Isabelo de los Reyes, wala pang taxi ho noon. So inaasahan natin, hindi kaya siya nangabayo, nagkaretela o naglakad mula doon sa kanyang lugar at tinugaygay niya ang kung tawagin natin ngayon, Evangelista. Tuloy-tuloy siyang naglakad, lumampas siya sa Quiapo Church at pumunta siya sa kung tawagin natin ngayon, Quinta Market. Sa nasabing lugar ay mayroong isang opisina ng dyaryo na pinamumunuan ni Vicente Soto Sr. Ano ang kanyang ginawa nung nandun na siya sa opisina ng nasabing periodista? Pinilit niya, o maaaring sabihin niyan, he persuaded Vicente Soto and the rest of the journalists na pakinggan harap-harapan at sabi niya, hindi lang din natuloy ang proklamasyon, babasahin ko sa harapan ninyo ang proklamasyon ng pagkakatatag ng Iglesia Filipina Independiente. Wow! So ang ibig sabihin, para bagang isang business, nagkaroon ng soft opening. Parang ganun ang nangyari. Binasa ni Isabelo de los Reyes
ang nasabing proclamation sa harap ng mga journalists. The original place. Kundi, ang nasabing lugar na kung saan ngayon ito ay LRT station. Centro de Bellas Artes. Ito, mga kapatid, ang naging balita kinabukasan sa mga dyaryo ng Maynila, yung proclamation. Hanggang sa makita ito ng napakarami, hindi pa man nagkakatipon-tipon ang mga magiging unang mga miyembro ng Iglesia Filipina Independiente. Such is the case that happened in August 2 and in August 3. Vividly, ang ating mga naunang mga pari at obispo, ang kanila laging sinasabi, alam namin August 2. Totoo, mga kapatid. It was proclaimed in front of the journalists on August 2. But it was officially proclaimed by the members or supposedly the first members of the Iglesia Filipina Independiente on August 3. So, mayroong ilang twist doon sa ating tinatanggap tungkol sa ating Proclamation Day. Mayroong ipinapaalaala ito sa atin kung gaano ka-persistent si Isabelo de los Reyes. Makikita natin ito sa buong kasaysayan ng unang 20 taon ng Iglesia Filipina Independiente while we were under the leadership of the two people who are so important in our church, Isabelo de los Reyes and Gregorio Aglipay. Ngayon, ano ang makukuha nating leksyon sa nangyaring ito? Marami tayong makukuha at sana maunawaan natin na yung pagkakatatag na ito, doon nakita natin yung pag-uugali ni Isabelo de los Reyes. He will never give up and he will do something in order that everything will form and will fall into places according to their plan. Hindi natuloy noong Agosto, itinuloy niya ng August 3. Hindi natuloy ang proklamasyon, pero binasa niya ito sa harap ng mga journalists. So ang kanyang persistence ang nagsasabi tungkol sa Iglesia Filipina Independiente. Ikalawa, binanggit ko kanina yung unang 20 taon. Dahilan sa mismo ang dalawang kilala sa loob ng Iglesia Filipina Independiente at maging sa labas, Aglipay at De los Reyes, all of these two, itong dalawa, were so consistent of their pronouncements about the Iglesia Filipina Independiente. Nasa kanila ang hinahanap nating quality. Nasa kanila ang hinahanap nating bagay upang muno sa Iglesia Filipina Independiente. Kapag ka mayroong kang persistence, mayroong kang consistency, nandoon ang requisite ng isang mabuting pamumuno. Ikatlo, dito nakita natin kung paano naging maayos ang Iglesia Filipina Independiente. Mula sa mga kubong simbahan, isinimulan ang paglawak ng Iglesia Filipina Independiente. Si Aglipay, bilang organizer ng katipunan, nagamit ang kanyang kakayahan upang i-organize ang simbahan. Si De los Reyes naman, ang kanyang huhugutin na ay kung saan noong ay makulong sa Montjuic Castle sa Barcelona, yung kanyang mga pakikipag-usap sa mga kinikilalang political activists ng panahon niya. Marami sa kanyang naging kausap, mga anarchists, anti-monarchists,
socialists, and even communists. Nakausap niya ito. And it is also being heard na sinasabi ng mga dokumento sa Europa, lalo na sa Espanya, na sa loob ng kulungang ito, naging mason si Isabelo de los Reyes. Itong kaniyang karanasan ang naging dahilan kung paano ang kaniyang pamumuno at kung paano niya iginalagay sa pulat ang kaisipan na kaniyang karanasan. Ang kaisipan na kung saan, from the very beginning, he was a journalist. He was a writer at that. Kaya yung kaniyang ginawa, nagkaroon tayo ng kung tawagin na mga matatandang obispo, isang tandem, na kung sa banal na kasulatan, lalo na sa lumang tipan, ay mayroong Moses at Aaron, ang Iglesia Filipina Independiente ay mayroong De los Reyes at Aglipay. Matatandaan ko po na sa mga pagtuturo noon sa ng mga matatandang pari at obispo, they would liken the tandem of Aglipay and De los Reyes as Moses and Aaron. They would liken this kind of tandem na paanong dinala ang ating kasapian tungo sa isang lugar na kung saan sinasabi ng banal na kasulatan, the promised land. Hindi lang yun, mga kapatid. May ipinakita ang dalawang. They have that vision for the church. That kind of vision that they believe will be workable for all people who would like to call themselves Aglipayano. They have that vision that will make everyone who would like to be part of it proud of their national identity, proud of their religious identity. Yan ang ipinakita sa kanila ng dalawang ito. At yon ay nakita at nananalaytay una mga pagsusulat nila. Ikalawa sa kanilang mga ginawa. Ikatlo, ang naging bunga nito sa pag-oorganisa ng napakaraming kapilya hanggang ito'y naging simbahan, hanggang ito'y naging mga dioceses. Ganoon katindi ang galing ng dalawang ito. Hindi lamang yon, mga kapatid. They have that program of action that nagpapakita ng bahagdan na mga pangangailangan upang maipatupad at maisaayos ang mga bagay tungkol sa ating iglesia. Pansinin po ninyo, una, gumawa tayo ng 1902 canons. Napakaigsi na dokumento. Napakaigsi na dokumento na nagsasaad lamang ng kung ano ang ibig sabihin ng pagiging miyembro ng simbahan na ito. Pero sinundan nila ito ng isang bagong dokumento ng kung tawagin Doctrinas, Reglas y Constitucionales, 1903. Ang dokumentong ito ay nagsasaad kung ano ang gagawin ng isang mamumuno sa isang parokya, sa isang diocese, at kung siya ay ang obispo maksimo ng simbahang ito. Sa makatuwid, mga kapatid, hindi tayo nagsimula sa kawalan. Hindi tayo nagsimula na para bagang nakatunganga tayong lahat sapagkat mayroon tayong dalawa na tandem na nagbibigay gabay sa atin sa pamamagitan ng ating mga lituntunin upang humayo at magpalawak ang Iglesia Filipina Independiente. Ganyan ang naging simula ng ating simbahan. Ganyan ang naging simula na kung saan karamihan ng buong norte, kalakhan ng buong norte, were converted to the Aglipayanism that we have.
Kaya nga, napakaraming kwento ang maririnig natin doon sa norte tungkol kay Gregorio Aglipay. Halimbawa, kamakailan lamang po kami kay Brother Vincent sa kanyang pinagmagalingan sa Quirino, doon sa barean ng Aglipay. Sa harap ng munisipyo ay mayroong katuwa si Gregorio Aglipay. Hindi siya nakakabayo. Ano yung nakalagay? Siya ay nakasakay sa balsa. And even until today, naririnig ko pa rin sa kanila ang kwento na yung agos ng tubig doon sa ilog ay pasalubong ang balsa ni Aglipay. Hindi siya humahawak ng kawayan upang umusad ang nasabing balsa, pero nauunahan pa niya yung ibang tao makarating sa kung tawagin natin ngayon, Aglipay, Quirino Province. So, ganoon ang stories nila. Hindi lamang yun. Nakita daw nila si Gregorio Aglipay na nangangabayo sa ibabaw ng ilog. Paano yun? Malalim yung ilog huron. Hindi lamang yun. Nangangabayo si Aglipay sa itaas ng dahon ng kawayanan. Pwede kaya yun? Pero these are the common stories of the North, not just in Quirino, not just in Aglipay town, but even among the Igorots na kung saan dumaan si Gregorio Aglipay hanggang sa kanyang mismong bayan sa Ilocos. Totoo ba? We do not know. Yan ang dapat nating tingnan. But one thing is sure, the man, the bishop, and the Obispo Maximo was so popular in the North. On the other hand, makikita rin natin, si Isabelo de los Reyes ay iba ang kanyang ipinakita ng kanyang popularidad. Mayroon ba sa atin ngayon na nakakaalam na senador siya ng Pilipinas? Sino sa atin na magtataas ng kamay na nakakaalam nito? Isabelo de los Reyes Sr. became a senator of the Philippines. Ikalawa, sino bang mga taga-Maynila rito ngayon na magsasabi na naging konsihal siya ng Maynila? But historical records tells us that his popularity was translated into a political movement that put him into that office. In the same way, si Aglipay, ganon ang nangyari sa kanyang popularity. He has drawn people to himself and to the church in order to lead them. At doon sa lahat ng kanyang pinuntahan, nabuo na itatag ang Iglesia Filipina Independiente. Such is these people leading the Iglesia Filipina. Ngayon ang hamon para sa atin. Kaya ba natin gawin yon? Yung ginawa nila. For sure, ako hindi ko masasabing kaya ko. Hindi ko kayang mangabayo sa ibabaw ng kawayanan. Hindi ko rin kayang mangabayo sa ibabaw ng ilog na napakalalim. Pero, maybe, kaya kong ipangako sa inyo, bilang inyong Obispo Maximo, I will lead this church and under this leadership with that kind of diaconal leadership and very much consultative upang bigyan ng buhay ang misyon ng Iglesia Filipina Independiente. That is my promise to you. Second, kaya ba ng mga pari ang mga nasabi? I know for sure you cannot promise that. But I know you are doing in small ways sa lahat ng lugar na kung saan kayo pumunta. Unti-unti, dahan-dahan, ipinapakita ang tatak Aglipayano sa lahat ng inyong kausap. Nawa mga kapatid, ang mga nasabi, ay magbigay sa atin ng palatandaan.
mission in the church is not about personal popularity. We cannot do it the same way Aglipay and De Los Reyes have done it. But as a community, we can do something. As a people of God, we will do within our power. Yan ang ipinapaalaala sa atin ng ginawa ng dalawang ito. Hindi nila maipapakita ang ganoong uring kagalingan kung mga walang nagporta ang dalawang ito sa mga namumuno sa baba, sa mga kasapi na tumutulong at gumagalaw sa loob ng Iglesia Filipina Independiente. Kaya ngayon, mga kapatid, 121. Napakatagal, pero kung titingnan natin ang simbahang ito, ikumpara natin sa ibang mga simbahan, napakabata. Napakatanda niya, and yet still young. But we have the experience of the past to lead us into new grounds of mission. We have that experience so that we will make matters better for our membership, for our church, and for our country. Tandaan po natin ang panawagan ng ating simbahan, Pro Deo et Patria. At kung ganon, ano ang nahuhuling dapat nating sabihin? Sa ating pagkakatipon-tipon ngayon, bilang mga anak ng Diyos, at bilang mga kinilalang Aglipayano dito sa Katagalugan, at kinilalang Pilipinista doon sa mga Kabisayaan, kinilalang Independiente doon sa Norte, ano ang ating gagawin? There is only one thing that I will ask of you. Promise that you will never fail. Promise that you will always do what is expected of you, being a member of this church. Naririnig niyo ba itong sinasabi ko? Do I say and do I hear something from you na yung inyong pangako upang gampanan ang tungkulin at gawain sa pagpapalago ng Iglesia Filipina Independiente? Amen? Salamat sa Diyos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.